Ako si Jasmine Nicole D. Jimenez at ito ang aking talumpating pinamagatang Hindi lang tayo tao. Tayo ay tinig ng katarungan. Magandang araw sa ating lahat. Kapag sinabi nating injustice o kawalang katarungan, ano ang unang pumapasok sa isip natin? Isang inosenteng taong napagbintangan? Isang biktimang hindi pinakinggan? Isang mahirap na walang laban sa makapangyarihan? O isang katotohanang sadyang ibinaon dahil mas pinili ng iba ang kanilang pansariling interes kaysa sa tama. Ngunit, ang mas masakit na tanong ay ito. Hanggang kailan tayo mananatiling tahimik habang may taong inaapi sa harap natin? Sa mundong ginagalawan natin ngayon, hindi na bago ang kawalang katarungan. Minsan, nakikita natin ito sa paaralan. Nakikita natin ito sa komunidad. Nakikita natin ito sa lipunan. At kung minsan, nakikita natin ito sa mga institusyong dapat sana ay unang nagtatanggol sa karapatan ng bawat isa. Pero ang injustice ay hindi lamang nangyayari kapag may taong sinaktan. Nangyayari din ito kapag may kasalanang alam nating mali, ngunit pinili nating manahimik. Kapag may taong walang boses, ngunit wala tayong ginawa upang siya'y marinig. Kapag alam nating may mali, ngunit sinabi natin, hindi ko na problema yan, wala na akong pakialam dyan. Dahil ang kawalang katarungan ay hindi lamang lumalakas dahil sa mga taong gumagawa ng mali. Lumalakas din ito dahil sa mga taong nakakita ng mali, ngunit pinipiling walang gawin. At madalas, may naririnig tayong dahilan na, pasensya na, isang tao lang naman ako. Isang tao lang? Napakababa naman ang tingin mo sa isang tao kung yan ang dahilan mo. Sapagkat sa lahat ng nilalang sa mundong ito, ang tao ang pinagkalooban ng kakayahang mag-isip, magpasya at kumilos. Tayo ang may konsensya, tayo ang may tinig, tayo ang may kakayahang tumindig laban sa mali at ipaglaban ang tama. Kaya wag mong sabihin, isa lang akong tao. Dahil ang bawat malaking pagbabago sa kasaysayan ay nagsimula sa isang taong nangahas magtanong, isang taong nangahas tumutol, at isang taong nangahas kumilos. Kung ang isang tao ay may kakayahang magsimula ng digmaan, isang tao rin ang may kayang magsimula ng revolusyon ng katapatan. Bilang isang nangangarap maging abogado, ito ang dahilan kung bakit hindi lamang batas ang nais kong pag-aralan. Nais kong maunawaan kung paano ginagamit ang batas upang protektahan ang mga naapi, kung paano ipinaglalaban ang karapatan ng mga walang kakayahang ipaglaban ang kanilang mga sarili. At higit sa lahat, kung paano magiging instrumento ng hustisya ang isang taong may sapat na tapang upang magsabi ng mali ito. Dahil para sa akin, ang pagiging abogado ay hindi lamang tungkol sa courtroom. Hindi lamang ito tungkol sa batas, argumento o pagkamanalo ng kaso. Ito ay tungkol sa paninindigan. Sapagkat, anong silbi ng batas kung hindi naman ito nararamdaman ng mga taong higit na nangangailangan nito? Ano ang silbi ng hustisya kung para lamang ito sa may pera, may koneksyon o may kapangyarihan? Ano ang silbi ng ating tinig kung gagamitin lamang natin ito kapag ligtas ng magsalita? Hindi dapat ganito. Ang hustisya ay hindi dapat pribileyo. Karapatan ito. At ang bawat tao, mayaman man o mahirap, makapangyarihan man o ordinaryong mamamayan, ay nararapat na mapakinggan, maprotektahan at mapagkalooban ng pantay na pagkakataong makamit ang katarungan. Tanungin mo ang sarili mo, ano ang maaari kong simulan? Dahil baka ang maliit mong pagtutol ang maging simula ng malaking pagbabago. Baka ang isang salitang sinabi mo ang maging lakas ng isang taong matagal nang natatakot. Baka ang isang aksyon mo ang maging unang hakbang tungo sa hustisyang matagal nang pinagkakait. Kaya't lahat tayo ay dapat hawakan ang paninindigan. Paninindigang hindi nabibili, paninindigang hindi natitinag, at paninindigang hindi nananahimik sa harap ng mali.
Dahil ang tunay na kalaban ng injustice ay hindi lamang batas. Ito ay mga taong may tapang na gamitin ang batas para sa tama. Kaya kung ikaw isang estudyante, isang guro, isang magulang, isang ordinaryong mamamayan, huwag mong isipin na wala kang magagawa. Huwag mong isipin na isa ka lamang tao. Dahil ang isang tao ay maaaring maging boses ng isang komunidad. Ang isang tao ay maaaring maging simula ng pagbabago. At ang isang tao ay maaaring maging dahilan kung bakit isang araw ang hustisya ay hindi na lamang pangarap, kundi isang realidad para sa lahat. Maraming salamat.